God is really good. Dahil nga po kailangan, dahil sensitibo pong bagay na ito, hindi ho madali magkumbinsi sa isang sovereign government na magbigay ng ganyang pabor to another sovereign government. But then again, we can tell you in general terms na kahapon po kasing umaga nung ang Pangulo po ay nasa Kuala Lumpur pa, ay nakausap ko po siya at aking pong binigyan ng legal guidance or legal advice. Dahil hindi po ako nakatulog nung Lunes na gabi, nung nalaman ko na nga po na na-reject yung second appeal ni Mary Jane sa Supreme Court ng Indonesia. At kahit po usap na po ang ating Pangulo at si President Widodo, ay yung naging commitment ho ni President Widodo lamang ay yung ikukonsulta pa daw yung Attorney General who happens to be my counterpart. Now, so, since alam natin na yung 72-hour notice was about to lapse yesterday late afternoon, so any moment after the lapse of the 72-hour notice ay pwede na ngang i-implement yung execution. So we were racing and running against time, literally. So sabi ko po sa Pangulo, remember po, meron na pong kaso na final ng NBI for preliminary investigation. And by the way, that time nung nagkausap po kami ng Pangulo, hindi pa po nagsusurrender yung alleged recruiter. I had to inform the President na meron na akong kaso, and then in that complaint, in the letter referral ng NBI to the National Prosecution Service, ang tumatayo po doon na complaining witness, and therefore practically the complainant, is si Mary Jane mismo. Kung mawala na po siya, nagtanong si Sir, anong mangyari kung matuloy na yung pag-execute sa kanya? Sir, hindi na uuusad yung kaso na yan. Although meron pa hong mga lumantad na dalawa pa based on media items na naging biktima rin daw sila di umano ng the same alleged recruiter na yan. Iba naman pong mga kaso yon. Kasi itong kaso tungkol kay Mary Jane, sa kanya yan, at siya ang may personal knowledge dun sa mga pangyayari na makakapagpatunay dun sa sinasabi niya na siya nga daw po ay isang biktima lang. She was just duped into carrying that luggage without knowing nga daw po na merong illegal drugs doon. That's her claim. So hindi uusad yung kaso na yan. So I said, the best takbo ngayon is let's just target temporary reprieve by citing that. We can invoke the ASEAN MLAT, to which ASEAN member countries, including the Philippines and Indonesia, are parties or are signatories to. We invoke that para makakuha pa ng mga impormasyon at further testimony from Mary Jane herself, who is now in prison, and also, for example, dun sa Malaysia, kung saan dun inabot di umano yung luggage kay Mary Jane, pwede rin magpatulong sa Malaysia through that MLAT na yung ating mga investigador ay meron pa sila mga pwedeng ma-trace doon, ma-access doon na makakapagbigay ng additional evidence in support of the allegations of Mary Jane. So yun po ang gawin nating tack. We just ask muna for a temporary reprieve para sumulong itong kaso na ito na nandito na nga sa NPS for preliminary investigation. Now, we also started talking about perpetuation of testimony in case determinado na talaga na i-implement yung death sentence kay Mary Jane. Sabi ko, pwede rin po yan. We will find ways on how to do it. Pero, syempre ho, ang magiging ano nito, sumatotal, is that
kapag mapatunayan ni Mary Jane, kapag umano yun, na ma-validate yung kanyang mga sinasabi through additional evidence and yung resulta ng preliminary investigation, then that would be good for Mary Jane. Baka meron pa ibang remedyo para sa kanya para masalba lang siya from death sentence.